po ba ang signal? Praise the Lord. Higit sa lahat, ay maganda ang signal na namumula sa ating Panginoon. Habang nananalangin, purihan po po kami ng aming sa Panginoon. Wala po akong naririnig. Meron naririnig ka, Sis Bev? Paputol-putol po yata yung signal. Ayan. Ayan. Meron po. Ayan. Ayan, meron na po. Yan. Okay na po yan. Yes po, Nay. Opo. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po, Ama, sapagkat Ikaw yung Diyos na aming nakilala at ngayon ay kami pinahintulutan mo na patuloy ka kami, Panginoon, na kilalanin pa namin sa aming mga buhay. Akit tayo bilang gagamitin mo na maipahayag ang mensaheng ito na nais namin maunawaan, Panginoon. Lord, Ikaw po ang tunay na maging tagapagsalita gamitin mo. Ako po'y walang alam, ngunit ikaw ang Diyos ang tunay na alam ng aking kakayahan. Kaya po ako humihingi sa inyo ng karunungan upang ang Diyos ay makaya ko ng buong tapang, buong lakas ang inyong mga salita sa oras na ito. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo po at mataas na patuloy pa sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, babasahin ko po muna ang ating mensahe. Ano po? Ang puot at habag ng Diyos. Sasabihin mo naman sa akin, bakit pa sinasabi ng Diyos ang tao? Bakit sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ang makalalaban sa kanyang kalooban? Ngunit ikaw na tao lang, sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? Sasabi ba ng tao sa lumikha sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang magpapalayo na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak ng luwad? Bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat nang parusahan at ituloy. Ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noong una inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Tayo ang tinutukoy na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hudyo. Ganito ang sinasabi niya sa lahat sa aklat ni Oseas. Yaong dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. At ang sabihan kayo'y hindi ko bayan ay tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ang ipinapahayag ni Isaiah tungkol sa Israel. Kahit maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ng Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas sapagkat mahigpit at mabilis na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig.
Si Isaiah din ang nagsabi kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nag-iwan ng ilan sa ating lipi, tayo sana'y naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomora. Amen. So dito po sa atin pong mensahe, no, malinaw po dito na ipinapakita at ipinapakilala ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. At syempre, ganun din po yung kakayahan ng mga tao o ng tao bilang isang mga nilalang lamang ng ating Panginoon. So, sinabi po dito, no, na ngunit ikaw na tao lang, sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? O masasabi ba ng tao sa lumikha sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Ibig sabihin lang na talagang sadyang kung ang tao po ang ating mga kapatid na panghahawakan bilang tayo yung mga tao, wala po talaga tayong laban, ano? At walang-wala tayong magagawa, walang-wala tayong karapatan sa anumang bagay, no? Sa buhay natin, maging sa buhay natin, maging sa ating mga sarili, mga kapatid. Pinapakilala po dito sa atin ng Panginoon na wala kayong magagawa kung hindi dahil sa akin. Ako ang Diyos. Yun po yung pinapahayag ng Panginoon sa atin. Kaya ang tao dito naman ay pinapakita rin na ang tao ay sadyang sabi nga ay mas makarunungan. Parang lumalabas na bakit nga nangyayari yung mga ganong bagay, no? Tayo mga tao, no, literal ngayon, ano, maraming tao talaga na sinasabi nila na may Diyos. Pero ang totoo, hindi naman nila mga kapatid kilala ang Diyos. Amen? Magkaiba po kasi yung alam natin at kilala. No? Katulad natin, tayong tatlo. Alam natin, si Beverly yan, Sister Annalyn ito, di po ba? Ako ito, di ba? Alam niyo yan. Alam natin bawat isa. Pero, mayroon po ba tayong pagkakakilala na talagang ako ba nga ito? Di ba po, ang ating gagawin sa isa't isa, kikilalanin din muna natin. Hindi po ba? Hindi natin basta nakita tayo sa isa't isa, baga nakakapag-usap tayo, hindi lang yung sapat. Ibig sabihin nun, mayroon pa tayong dapat gawin sa bawat isa. Kilalanin natin ang bawat isa. So, tayo po bilang mga tao, dapat ganun tayo sa ating Panginoon. Dapat alam natin, kung alam natin, nakilala natin ang Diyos, dapat, sabi nga, alam natin kung paano tayo parang makikisalamuha o parang ano bang tawag doon, tamang term doon. Dapat alam natin kung paano natin susundin ang bawat isa. No? Siyempre tayo, may kanya-kanya tayong mga pag-uugali, no? Pero dito, sinasabi dito, talagang mas marunong pa yung tao. Kaya nga dito sinabi rin dito na wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak na luwad. Ibig sabihin lamang na excuse, gaano man karami ang ating hawak na pagpapala mula sa ating Panginoon. Gaano man tayo kabuti o kung ano man ang mayroon tayo, sabi nga ganun, wala pa rin tayo mga kapatid karapatan na pangunahan kung ano yung nais ng Panginoon diyan sa mga kung anong mayroon man tayo, no? Maliban talaga na ito ay lagi nating isasangguni sa ating Panginoon. Napaisip lang po talaga ako dito sa puntong ito, no? Sabi ko, oo nga, kaya pala ang dami kong naging error sa buhay. Oo, alam ko, nananalangin ako. Ang dami kong pinapanalangin sa Panginoon. At alam ko na yun ay tinutugon ng Panginoon. Pero bakit may mas marami doon yung nag-fail bandang huli, no po? At ito po yung natutunan ko dito, nakita ko sa sarili ko na, ito pala yun. Sabihin lang, kahit ako'y nananalangin, dami akong hinihingi sa Panginoon. Isang bagay yung nakita ko po dito, no? Sa bandang huli, hindi ko na po napapasalamatan ang Panginoon. Yun po ang totoo.
alam ko tinutugon ng Panginoon yung aking mga dalangin. Pero sabi nga, nagiging mas marunong pa ako sa Kanya kapag ka ando na tinubod niya at nakita ko na natanggap ko na yung Kanyang tinubod na panalangin ko. Ganun po, na dapat kapag pala ganun, na bago mo gamitin yung iyong natanggap na yun sa Panginoon, itaas mo pa rin sa Kanya. Pasalamatan mo pa rin sa Kanyang Panginoon, thank you po kasi natanggap ko na po yung iyong ipinadala. Yung iyo pong Panginoong tinubon sa aking dalangin. So kadalasan, hindi ko po ito nagagawa, pero sa pagkakataong ito po yung itinuturo sa akin ng Panginoon. No? Nasa verse 21 pa lang po tayo. No? Pero ando doon na, sabi nga, nagpapahayag na agad ang ating Panginoon. Amen? Bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang pangpuot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat nang parusahan at lipudin. Tayo po ito, mga kapatid. Yan po tayo na kung saan sabi nga ay kung ang Diyos po ba ay talagang sabi nga ay masasabi natin Diyos na mapagparusa, alam mo, katulad ko, wala na rin ako sa gawain ng Panginoon, no po? At dahil sa puot ng Diyos, sa mga pinaggagawa ko ay maaring pinarusahan na nga ako ng Panginoon. Pero hindi po yun ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Ang Panginoon po nating pinaglilingkuran ay Diyos ng yung topic nga po namin kagabi ay may pitong espiritu ang Panginoon at ito po ay yung isa dito yung espiritu ng kapangyarihan, no? Pero nandoon po yung kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa atin na marunong tayong pagtiisan ng ating Panginoon. Iyon po yung nakita ko doon, espiritu ng pagtitiis, no? Ibig sabihin na kahit gaano tayo kasama, nandyan pa rin talaga ang Panginoon, hindi niya tayo binibitawan. Amen? So ngayon mga kapatid, sa ating mga pinagdadaanan, alam natin na tayo ay talagang sabi nga ay tanging sa biyaya lamang ng Panginoon na bubuhay, no? Dahil kung hindi po tayo sa biyaya lamang ng ating Panginoon na bubuhay, malamang yung mga pinagdadaanan natin iyan ay naging dahilan na upang hindi tayo makapagpatuloy at lalo na hindi na tayo, sabi nga, kapagpapahayag pa, hindi na tayo makakapagsalita pa ng tungkol pa sa mga ibig sabihin ng sinasabi ng salita ng Diyos sa Bible, sa salita ng Diyos sa Biblia. Ano po? Ayan, yun po yung katotohanan sa buhay natin na ngayon ay nagaganap. Sabi nga po sa verse 23, ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay. Wala daw kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan. Noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Galing, no? Pero mo, kahit nagaano kasama pa man ang ating nagagawa, lagi man tayong paulit-ulit na nagkakasala at sabi nga ay matigas ang ulo, sabi nga, nandoon pa rin mga kapatid, yung sabi nga doon ay yung kadakilaan, yung kanyang kinakahabagan tayo, yung inihanda pala tayo niya dahil sa kanyang kaluwalhatian. Yun naman pala talaga ang totoo. Tayo ay inihanda niya na. Inihanda niya na tayo mga kapatid sa kaluwalhatian. Kahit na nga tayo ay sabi nga ay matitigas ang ulo, nandoon talaga na hindi nagbabago ang ating Panginoon. Ang sabi nga, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ay sabi nga ay Diyos pa rin hanggang ngayon. Sabi nga, walang pagbabagong Diyos. Sabi dito, tayo ang tinutukoy na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hintil. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas. So, ibig sabihin, kung may doubt tayo, mababasa pa rin ito natin doon sa aklat ni Oseas. Ano po? Hindi ko na lang po ito sa inyo pero andyan naman po ang ating mga Biblia na kung atin pong gustong
mas lalo pang maliwanagan itong sinasabi dito sa verse 34 ay mababasa natin ito doon sa aklat ng Hosea. Yun po ang sabi doon sa verse 25. At yun nga po, ang sabi doon ay, yaong dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. Ibig sabihin, hindi tayo lahat mahal ng Diyos. No po? Hindi lahat tayo ay bayan ng Diyos. Kung hindi, ipinapakita dito na kung sino lamang talaga yung kumikilalang totoo at buong tiwala na siya ang Diyos natin. Amen? Ibig sabihin, malinaw lang na dapat kung kilala nga natin ang Diyos, alam natin may Diyos, pero dapat kilala natin ang Diyos. Kung kilala natin ang Diyos, ibig sabihin, susunod tayo sa kanyang sinasabi. Amen? So paano nga ba tayo sumusunod, mga kapatid? Iyon po ang tanong. Ito isang bagay na pagsunod natin, no? Itong 3 a.m. na ito ay napakahirap gampanan sa totoo lang po, dahil unang-una buong maghapon kang pagod sa trabaho, sa mga activity natin, no po. Tapos late ka na rin matutulog dahil kinain mo pa yung dapat ay, sabi nga, ibinigay na ng Panginoon na yun yung oras ng kapahingahan mo, pero kinain mo pa rin, kumbaga ginamit mo pa rin para ipaglaan mo pa doon sa mga personal mong mga pangangailangan, di po ba? So hindi naman yun masama dahil maaring tayo like nanay talagang laging busy-busyhan yan. 24/7 nga sabi na yan, serbisyo, walang sweldo, walang bonus, wala ng kahit ano, di po ba? Pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, yun naman ang totoo. Pero yun nga mga kapatid, bakit nagagawa natin gumising ng ganitong oras? Ibig sabihin lang talaga na pinapatunayan natin sa ating Panginoon na yung kadakilaan niya sa ating buhay, na-appreciate natin, no? At tayo ay nagkaroon din ng malaking takot sa Diyos na kung hindi nga tayo susunod ay sabi nga maaaring tayo ay makatanggap o makaranas ng pagpaparusa. Doon po kumikilos ang puot ng ating Panginoon, no? At ito nga po yung sabi doon sa verse 27, ito naman ang pinahayag ni Isaiah tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas. So, katulad natin mga kapatid, no? Sa dinami-rami ng iniligtas ng ating Panginoon, pero sabi nga, iniligtas na tayo, hindi pa rin naging totoo ang makaramihan. So, ibig sabihin dito, pinapakita na ilan din ang makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. So, ngayon mga kapatid, isa po kaya tayo doon? Naka-line up po ba tayo doon sa, sabi nga, makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon? Amen? So, I'm sure tayo pong lahat ay makakapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat batid ng ating Panginoon itong ating ginagawa ay to glorify Him. Sabi nga, purihin ang Panginoon sapagkat, sabi nga doon, mahigpit at mabilis na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig. Nakakatakot mga kapatid. At ito na nga po yung nangyayari sa ating mundo. Amen? Iba't iba na po yung nakikita natin, no? Hindi pa man natin literal na nararanasan mga kapatid. Ito na po yun. Puot na ng Diyos ang nakikita natin sa ating paligid. Katatapos lang po, hindi pa ba tapos yung gera na naganap sa Israel at sa Iraq? Sariwang-sariwa pa sa ating alaala yun, no? Ngayon ay medyo may pumuputok-putok pa, no? Hindi pa totally tapos. Pero ito po ay isang sign na, no? Maging ang panahon po natin, no? Pero mo, umuulan, tirik ang araw. Buhos ang ulan, tirik ang araw, mga kapatid. Makakadama ka dito ng kahit na bumubuhos ang ulan, pawis na pawis ka. Di po ba na hindi ka pa gumagawa o wala ka pang nagagawa sa iyong mga gawain,
tagaktak na ang pawis mo at parang tila nararamdaman mo na agad ang pagod. Hindi po ba parang hindi na normal? Hindi po ba? So ngayon tayo bilang mga nakakaranas at nakakita na ng mga sign na ganito, ibig sabihin na, na nauunawaan na natin na talagang mayroong pagpaparusa. Ito na yon na binasa natin, may puot talaga ang Diyos, no? At ito na'y umiiral sa mga panahon ngayon, mga kapatid. Ito po, nakakatakot. So, mas nakakatakot yung mga tao na wala ng takot sa Diyos. Di po ba? Kahapon lang po, dahil nga itong bahay na ito'y tutok sa kalsada, paglabas mo at pagbukas mo ng pintuan, talagang kalsada na agad. Kung walang garahe ito mga kapatid, hindi kalsada na agad pagbukas mo ng main door, no? At syempre, alam mo, pag nasa kalsada, maraming tao, maraming sasakyan, na isang tao doon na pagbukas ko ng pintuan kahapon, no po, mga kapatid, narinig ko agad, maraming nagtitinda kasi ng isda, syempre, biruan, andyan na halo-halo na sa sila dyan, tataya ng wedding. May isang mama na lumapit na tataya ng wedding. Sabi niya po doon sa mga mag-iisda, sabi, sana'y bumuhos ang malakas na ulan at bumagyo, sabi ng mama. Sa isang pangit na pandinig ko, parang sino ka para magsalita ng ganyan? Di po ba? Sabi nga po doon sa ating unang verse na sinabi doon ay sino ba tayo para magsalita sa ating Panginoon. Ito po yun, isang buhay na patotoo talaga. Yung narinig ko doon sa bibig ng mama na yun. Ito nga, no, ang mga tao talaga sadyang sobrang wala ng pagkakatakot sa ating Panginoon, di ba? Sa pananalita pa lang, makikita mo na talagang walang takot sa ating Panginoon. Doon ba masasabi mo na kilala niya ang Panginoon? Di po ba hindi? Hindi niya kilala ang Panginoon. Pero alam niya na may Diyos. Amen? So talagang napakalinaw po na ang mensahe, kumakatagpo po ito talaga sa ating mga pangangailangan, mga kapatid. Kaya sabi dito sa verse 29, sabi nga po dito, si Isaiah din ang nagsabi, kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nag-iwan ng ilan sa ating lipi, tayo sana'y naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomora. Alam naman po natin, no, at napagdaanan natin yung kasaysayan ng Gomora at Sodoma na talagang yan ay tinupok, sinunog, ubod ng kaguluhan ang naganap dyan. Parang nai-imagine ko yung nangyari sa Israel, no po, di ba, tinupok ng apoy yan dahil sa gera nga. So sabi ko nga, oo nga, no, at ito po yun, na kung sabi nga, walang nakakilala na totoo dyan sa lugar na iyan ng Israel, no, maaring talagang wala na talaga siyang wala na talagang matitira, no, pero may mga tao doon na nabuhay na binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makalikas. Di po ba kahit na nahirapan sila, may mga kasama pang mga paslit na bata na walang kamuwang-muwang sa mga kaganapan. Ano po, ibig sabihin, doon ay may mga tao na nag-lead para makatakas. Ibig sabihin, iyon ay nakakilala sa Panginoon. Maaring yun yung itinalaga ng Panginoon doon na maging guide ng mga tao para makalikas, makagawa ng mga kapamaraanan upang sila ay makawala doon sa gera na iyon. At ito po yung sinasabi dito sa verse 29 na kung walang mga naging tagapagpahayag ng ating Panginoon sa ating mga buhay, walang sabi nga ginamit na nagpahayag sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng nilalaman ng salita ng Diyos sa Biblia, hindi rin po talaga natin ito, sabi nga ay, mauunawaan kung walang pinasihan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos na gamitin siya para sa atin. Tama po ba? Diba? So, itong mensaheng ito, mga kapatid, ay hindi ko masyado ng napagbulay-bulayan. Pero, ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung hindi mo po ako pangungunahan at hindi mo ako bibigyan ng karunungan sa inyong mga salita, para para ako ay tumayo sa gawain mo ito. Yun po yung panalangin ko kanina o kagabi
Kaya naman andodoon po yung pagpapasalamat po sa ating Panginoon sapagkat binigyan niya ako o biniyayaan niya ako ng kahit na sabi nga ay sa habag niya ay natanggap ko yung kaunawaan sa mensaheng ito at unang-una na nga po ay ako yung tinuruan ng ating Panginoon. Amen. So sa umaga pong ito, ako po'y lubos na nagpapasalamat una sa Diyos at sa ating tatlo na kung saan ay niloob ng Panginoon na ating mapakinggan ang mensaheng ito. So Panginoon, marami pong salamat. Ikaw po ang patuloy naming pinupuri, sinasamba at pinasasalamatan sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya naman marapat lamang na ikaw ang aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Patuloy po, Ma'am Annalyn.